Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Dumating ang sundo ko. Inabutan nila ako sa isang kubo na nasa pinakadulong parte ng isla. Halos umatungan lang iyak si Mami nang makita ko roon. Mami? Noong umatungal ito ng iyak sa harapan ko, nung ako pa si Isabela, ay napahiya lang ito. Kailangan kong umiyak tulad ng ginagawa niya ngayon dahil gano'n naman si Carmela, madaling umiyak at mahina. Nang yakapin ako nito, hindi ko alam kung bakit bigla akong napanatag. I'm sorry anak. Patawarin mo si Mami. Wala kaming nagawa nun laban sa demonyo mong asawa. Patawarin mo kami. Iyak ng iyak na ani nito. Uwi na tayo, Mami. Nakikiusap ang tinig na ani ko rito. Tumangutango naman ito. Oo anak, uuwi na tayo sa bahay. Marahan akong umiling. Iuwi mo na po ako sa bahay namin ng asawa ko. Manghang napatitig ito sa akin. Hindi naman ibinenta ni Daniel ang dati naming bahay. Kailangan ko ring makarating doon upang kunin ang itinatago kong ebidensya na mas lalong sisira sa pangalan ng asawa at kapatid ko, pati na rin sa pangalan ng mga kaibigan ni Daniel. Are you sure? Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? No, pero asawa ko pa rin po siya. Kailangan nasa tabi niya ako. Lumakas ang pag-iyak ng ginang. Anak, nagsasama na sila. Ganun po ba? Tiyak naman pong babalik sa akin ang asawa ko, Mami. Ibalik niyo na po ako ron sa dati naming bahay. Nakikiusap na ani ko sa ina. Wala rin naman itong nagawa. Bumiyahe agad kami patungo sa syudad. Ang suot ko ngayon ay mahabang palda at long sleeve na ang tela ay lumang-luma na. May salamin din sa mata at ang buhok ay nakapusod. Ako naman ito, yun si Carmela na niloko at inapi ng mga taong pinahalaga ng sobra. Pero hindi na ako yung mahina. Sisimulan ko ang tunay na impyerno sa buhay nila. Carmela? Halos matisod na papasok ng bahay si Daniel, kasunod si Katrina. Lumuhod sa harapan ko si Daniel, na waring hindi patiyak kung totoo ba ang nangyayari. Marahan akong ngumiti sa kainayos ang salaming suot. Hi Daniel, kumusta ka? Mister ko. Tanong ko rito, dahilan para humagulhol ng iyak si Daniel saka mahigpit akong niyakap. Buhay ka nga, mahal ko. Kita ko kung paano napasalampak si Katrina sa floor habang yakap-yakap ng asawa nito. Gusto kong matawa sa iniisip pero pinigil ko. Sa itsura kasi nito ay parang mawawala na ito sa sarili. Hi Trina, nandito na ulit ako. Tapos ka na ba sa asawa ko? Kukuhanin ko na siya sa iyo ha. Mahinahong ani ko rito. Daniel, akin ka na ulit di ba? Tanong ko rito. Of course, sa'yo lang ako. Umiiyak na ani nito. No, ako na ang asawa mo. Anong pinagsasasabi mo? Hiyaw ni Katrina sa lalaki. Nanatili akong nakaupo habang yakap ni Daniel. Si Katrina ay lumapit at pilit na hinihila ang lalaki. Umuwi na tayo sa bahay. Hinihintay na tayo roon ni Baby Blue. Halika na. Nakikiusap na ani ni Katrina sa lalaki. No, dito lang ako sa asawa ko. Ayoko na sa'yo, Katrina. Hindi naman kita minahal. Gumuhit ang sakit sa mga mata ni Katrina, pero nakuha ko pang umiti rito. Ayos lang naman na sumama ka rito, Katrina. Nabanggit ni Mami na may anak ka na. Ayos lang sa'yo? Desperadang tanong nito sa akin. Marahan akong tumango. Oo naman, parang dati lang. Sama-sama tayong lahat dito. Ngumisi si Katrina. Sige, kukunin ko lang ang anak ko. Nang makaalis si Katrina, ay seryosong tinitigan ako ni Daniel. Bakit mo sinabi yun? Pwede ko namang alisin sa landas natin si Katrina. Magpapakatino na ako. Hindi na ako magloloko. Ako pa rin naman ang nariyan sa puso mo, di ba? O may iba na? Tanong ko rito. Nakita ko ang pagkalito sa mukha nito dahil sa pasimpleng tanong ko.
Si Isabela na ba? Pero ako pa rin naman yon. Oo naman, mabilis na sagot nito. Mabuti naman, marahang ani ko. Saka ako nito niyakap. Bakit hindi ka agad bumalik? Hindi ko kinaya ang lahat ng sakit na idinulot niyo sa akin. Naisip ko na hindi na nga ako dapat pang bumalik dahil masaya na kayo. Pero mahal na mahal kita, Daniel. Gusto kong tanggapin ka ulit kahit pa makihati ako sa kapatid ko. Tumango-tango ito saka muli akong niyakap. Mukhang gusto pa nito ang idea na magkakasama kaming tatlo rito sa bahay na to. Ngayon, simulan natin ang tunay na drama. Nagdatingan sa bahay namin ni Daniel ang pamilya ng lalaki. Si Emily na mahigpit akong niyakap at paulit-ulit na umiyak, at ang mga magulang ng mga ito na tiyak kong pinapasan din ang problema ni Daniel sa negosyo. Lahat ng mga ito ay pinabantayan ko sa mga tauhan ko. May mga mata ako sa kanilang lahat. I'm sorry. Patawarin mo sana ako sa mga maling nagawa ko sa iyo, Carmela. Ayos na ako, Emily. Mahinhin ang tinig na ani ko rito. Mas lalo tuloy itong naiyak dahil wala itong narinig na sumbat mula sa akin. Pati ang magulang nila ay halos lumuhod sa harapan ko at humingi ng tawad. Nang dumating si Katrina ay nakita ko agad ang pagtutol sa mukha nila ni Emily. Pero ngumiti lang ako sa mga ito. Kahit gusto nilang ialis si Katrina ay nagmatigas din naman ang kapatid ko na bitbit si Baby Blue. Kaninong anak to? Tanong ko sa kapatid ko. Kay Daniel at sakin, sagot nito na humigpit ang yakap sa anak. Bakit hindi nyo kamukha? Anak nyo ba talaga yan? Shock itong napatitig sa akin. Umakyat lang saglit sa kwarto si Daniel. How dare you? Huwag mong idamay ang anak ko sa pinaplano mo. Bakit ka pa ba bumalik? Hindi mo ba talaga kayang ipaubaya ang asawa mo sa akin? Naisip ko kasi, masaya rin naman dalawa tayong asawa ni Daniel. Dalawa tayong magsisilbi sa kanya. Dalawa tayong mahal niya. Ang saya nun, di ba? Pwede ring tatlo tayo sa kama. Gusto mong itry? Kitang-kita ko ang pandidiri nito sa sinabi ko. Kaya naman, marahan akong tumawa. That's disgusting. You're right. Katulad kung paano niyo ako niloko. Nakakasuka yun. Yung ginagamit niya ang katawan mo habang iniungol niya ang pangalan ko. Sukang-suka ako nun. Pero tingnan mo naman, kinaya ko, di ba? Sama-sama tayo ngayong mamuhay sa impyernong bahay na to. Ngumisi pa ako rito. Katulad dati, titiyakin kong ikaw ang mapapatalsik. Talaga? Ano ang pinahahawakan mo? Ang batang yan? Hindi naman yan anak ni Daniel eh. Tumawa ako sa kamarahang umiling. Ang suot na salamin ay bahagyang inayos. Shut up! Anak ito ng asawa ko. Giit nito. Asawa ko rin. Asawa nating dalawa. Nakakalokong tawa ang ginawa ko. Baliw ka na. Hiyaw nito sa akin. Kaya naman, nakakaloko akong tumawa. Baliw na nga. Sama-sama tayong mabaliw, Katrina. Sama-sama nating lasapin ang nararamdaman kong galit. Umakyat ka na sa kwarto. Sa'yo muna ngayong gabi ang asawa ko. Ngumisi pa nga ako rito. Saka iniwan ito sa kusina. Nakita ko si Tala na naluluhang nakatitig sa akin. Kung si Isabela ay nakuhang malditahan nito, yung si Carmela na kaharap nito ngayon ay marahang ngumiti rito. I'm back, Tala. Gusto mo bang mag-usap muna tayo? Tanong ko rito. Pumatak na ang luha nito at tumango. Pagpasok namin sa silid na dati ko nang ginagamit ay agad na lumuhod sa harapan ko si Tala. Luhoan agad ito, hindi pa man ako nagsasalita. Ngumiti ako, kalmado lang, habang pinagmamasdan nito. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko nagawa yung pakiusap mo sa akin nun. Agad na bumalik si Ma'am Katrina rito, tapos pinahalugog niya ang mga kwarto mo. Kinuha niya yung laptop ko pati yung flash drive ko. Wala akong nagawa, ate. It's okay. Mahinahong ani ko rito. But what happened, Tala, pagkatapos ko mahulog sa yate? Ipinahanap ka po ni Sir Daniel. Halos hindi siya tumigil nun. Sakalang huminto nung nanganak si Ma'am Katrina. Kasi nagbanta si Ma'am Katrina na ilalayo niya si Baby Blue kung hindi siya papakasalan. Huwag ko pong maniwala sa kanila tungkol sa business.
Sirang-sira na po ang negosyo ninyo dahil nalulong si Sir Daniel sa sugal. Pabagsak na po ang negosyo ninyo. Kumusta ang magulang ko? Mahinahon pa ring tanong ko rito. Saka naupo sa gilid ng kama. Pagkatapos mo pong nawala, hindi po pinayagan ni Ma'am Katrina na kumilos sila para hanapin ka. After sabihing ikaw yung nakuhang bangkay hindi na sila pinayagan lumabas ng bahay ninyo. Tumango-tango ako rito. Tapos, inangkin na po lahat ni Ma'am Katrina ang lahat ng para sa'yo. Ayos lang naman yun. Nakangiting ani ko rito. Mukhang hindi ito natuwa sa naging sagot ko. Ate, tumayo na ito at nagpapadyak. Hindi okay yun, Ate Ella. Niloko ka nila. Dapat magdusa sila. Ayos lang yun. Kung nagdusa ako sa nangyari noon, ngayon, sila naman na magdurusa. Sama-sama kami sa impyernong bahay na to. Ate, sana'y nasa akin pa rin ang loyalty mo, Tala. Lahat ng makikita mo na ginagawa nila, i-report mo sa akin. Opo, mabilis na sagot nito. Iyon lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Pwede ka nang lumabas. Kumilos naman agad ito. Ilang minuto lang ay lumabas na rin ako ng silid. Saka nagtungo sa silid ni Katrina. Inabutan ko si Daniel roon. Nilalaro si Baby Blue na nakahiga sa kama. Naririnig ko ang pagbagsak ng shower na nasa banyo si Katrina. Ella, masaya ang tinig ni Daniel. Tiyak ako may problema sa utak ang taong ito. Mukhang ilang oras pa lang ang nakalipas ay nakapag-adjust agad ito. Ang cute niya, pero hindi mo kamukha. Derecha ang ani ko rito. Sabi ni Katrina, kamukha raw ng kapatid. Kapatid? Bahagya akong bumungis-ngis. Walang kapatid si Katrina. Ako lang. Pero hindi kami blood related. Alam kong napapaisip ito sa sinasabi ko. Daniel, siguro naman, ngayon alam mo na ang gagawin mo. Bibigyan ko lang ng time para tapusin mo kung anong meron sa inyo. Saka natin pag-usapan ang sa atin. Ella, natatakot ka bang ilayo niya ang anak mo? Huwag. Duwag naman talaga ang kapatid ko eh. Pwedeng ako na ang maging ina ni Baby Blue. Pangungumbinsi ko rito. Gusto mo ba talaga? Tanong nito sa akin. Oo. Nakangiting ani ko rito. Isa lang ang tiya ko. Madali nang kausap ang lalaking ito. Anong ginagawa mo rito? Gulat na wika ni Katrina paglabas ng banyo at nakita ko roon. Chine-check ko lang kung ayos lang ba kayo rito. Of course, parang ganun lang naman sa dati, di ba? Share tayo sa lalaking to. Palabang wika ni Katrina sa akin. That's right. Sinulyapan ko si Daniel. Dito ka na muna. Tiyak na hindi sanay si Katrina na matulog mag-isa. Gusto niyo bang sa silid ko na muna matulog si Baby Blue? Bigla na lang lumapit si Trina at takmang aatakihin sana ako. Ngunit mabilis kong nahawakan ang kamay niya at pinilipit iyon. Ayaw mo ba? Nagmamagandang loob na nga ako eh. Saka ko siya patulak na binitawan. Bumalik ka para sirain ang lahat? Pati ang binuo kong pamilya? Binuo mo nga, winasak mo naman ang sakin. Seryosong ani ko rito, sa kamarahang inayos ang salaming suot. Bakit ba peste ka sa buhay ko? Gigil na ani nito pero tumawa lang ako. Akala mo ba sa pagbalik mo ay mababawi mo ang asawa ko? No, maling-mali ka. May ibang kinababaliwan na lalaking to. Ginagastusan niya ng milyon-milyon, palihim niyang kinakatagpo, palihim niyang minamahal. Pero heto tayo, nag-aaway dahil sa kanya. Iba na ang may hawak ng puso ni Daniel, narerendahan lang dahil kasal siya. Mapaklang nangiti ito. I don't care, sagot ko at bahagyang tumawa. At least, hindi ka masaya. Sabay talikod at umalis. Nagtungo ako sa aking silid at kinuha ang nakatagong cellphone ko. Tinawagan ko si Emmanuel na alam ko naghihintay sa ibabalita ko. Nakabalik na ako, ani ko rito. That's good. Seryosong sagot nito. Naipadala ko na rin sa email ang result ng DNA test ni Blue. Oras na malaman kong negative, titiyakin kong ilalayo ko ang bata kay Katrina. 2 test ang ginawa. Gusto kong matiyak kung anak ba ni Trina ang bata
at kung si Daniel ba talaga ang ama ng batang iyon. Titingnan ko, mabilis din kinuha ang laptop at chinek ang email. Napasinghap ako sa aking nakitang resulta. Hindi nila anak si Baby Blue. Ani ko, hindi na dapat ako nagulat dahil sa simula pa lang naisip ko na iyon. Pero anong nangyari? Anong kagaguhan ang ginawa ni Katrina para mas papaniwala ang lahat na anak ni Daniel si Blue? Ibang klase talaga ang galawan ni Katrina. Para lang makuha nito ang gusto niya. Handa talaga nitong gawin ang lahat para lang masatisfy nito ang inggit sa katawan. Gumamit din ito ng ibang bata para marandahan sa leeg si Daniel. Kung nagawa ni Katrina ang bagay na yan, dapat lang na mas mag-ingat ka pa. Hindi natin alam kung hanggang saan pa ang kaganidan niya para lang sa kasiyahan niya. Palagi naman ako nag-iingat. Pakihanda na nga pala yung tauhan natin na kukuha nitong bahay. Handa na siya. Bukas lang nandiyan na siya sa harap ng bahay niyo. Perfect. Nakangising ani ko rito bago nagpaalam. Hindi nga ako binigo ni Emmanuel. Kinabukasan ay may dumating sa bahay at kinukuha na ang bahay na ito kay Daniel. Ano? Itinaya mo sa sugal? Galit na wika ni Katrina. Sila ang humarap sa bisita at ngayon kahit naroon pa ang tauhan ko ay sumabog na agad ang galit ni Katrina. Pwede bang bilhin ko na lang ulit sa'yo? Wala lang talaga ako sa sarili ko noong mga oras na yun. Nanlulumong wika ni Daniel. Parang natauhan sa ginawa. Iyon yung time na kinukumbinsi ko siyang maglaro bilang ako si Isabella. Sa pinuntahan naming kasino ay hindi pera ang gusto ng mga nakaharap niya, kundi mga properties. Isa nga ito sa naipatalo ni Daniel, kasama ang 2 sasakyan na kukunin pa lang din ng mga tauhan ko sa kanya. Oo nga po pala, Sir Daniel. Kukunin na rin namin ang 2 sasakyan. What? Gulat na wika ni Katrina, saka hinarap ang lalaki. Pakiulit nga ng sinabi mo? Kukunin na po namin ang 2 niyang sasakyan na ipatalo rin po niya ang mga iyon. Daniel, anong ginagawa mo? Frustrated na ani ng kapatid ko. Asawang-asawa ang datingan niya habang ako ay nakaupo lang sa ika-4 na baitang ng hagdan at pinapanood sila. Si Tala ay umupo na rin sa tabi ko habang kandong si Baby Blue. Tala, may ipapagawa ako sa'yo. Seryosong ani ko rito. Magre-resign na po ako, ma'am. Matalim ang naging tingin ni Katrina kay Tala. Tala, makikisabay ka pa ba talaga? Sa tingin mo, sino ang mag-aalaga sa anak ko kung magre-resign ka? Singhal nito sa pobreng kasambahay. Go on, Tala. After all, kami naman talaga ni Daniel ang tunay mong amo. Makukuha mo pa rin naman ang huling sahod mo at ilang benefits mo. Singit ko sa usapan. Ella, inis na wika ni Katrina sa akin. Sige na, pwede ka na mag-impake. Nagpasalamat si Tala saka ito tumalikod. Kung inaalala mo si Blue, pwes, alagaan mo. Binigyan kami ng isang araw na palugid para mag-impake. Nakuha ko na ang kailangan ko sa bahay na ito. Itinago ko ang mga copy ko na videos ng mga ito sa garden. Isang secured na lugar na tinitiyak ko na noon na maaaring pagtaguan ko ng kailangan ko. Babalik kami sa bahay ng mga ito sa subdivision kung saan talaga sila na malagi noon. Para kaming nagbabahay-bahayan pero nag-e-enjoy naman ako kaya ayos lang. Pasimpleng ibinigay nung tauhan na nagpunta ang original copy ng DNA result. Perfect timing lang ang kailangan ko para harapin si Katrina. Wala si Daniel ngayon, abala ang mga kasambahay na galing sa mansyon ng mga ito sa paglilipat sa taas. Habang kami ni Katrina ay nasa kusina. May bala ka bang sabihin sa kanya? Natigilan si Katrina at napatingin sa akin. Ang alin? Na hindi niya naman talaga anak si Blue. Hinampas nito ang mesa. Grabe ang init na naman ng ulo agad. Hindi ka pa rin ba tapos dyan? Anak namin si Blue. Giit nito. Talaga? Pero bakit negative ang result ng DNA? Tanong ko rito. Malawak ang ngisi habang nilalaro ang kutsara sa plato. DNA? Takang-an nito sa akin. Tell me,
Paano mo nagawang palabasin na anak ni Daniel si Blue? Dahil anak naman talaga namin. Inis na ani nito sa akin. Ate Ella, pwede bang tama na? Naluluhang ani nito. Sobrang dami na nating problema. Huwag mo nang dagdagan pa. Why not? Diba? Sa'yo naman nagsimula ang lahat ng ito? Simula nang akitin mo si Daniel? That's not true. Si Daniel ang lumapit sa akin. Siya ang nag-first move. Nagmahalan lang kami. Bahagya akong natawa. Sarcastic ata iyon, kaya mas lalong ikinabwisit nito. Pero sabi mo ron sa video, inakit mo siya. Video? Gulat na ani nito sa akin. Oo, papasa ka rin palang porn star sis. Papaano ko nakita? Paano ko nalaman? Gusto mo ba sabay-sabay nating panoorin? Tanong ko rito. Baka gusto mo ring buong mundo ang makapanood. Bullshit! Pinaglalaroan mo lang kami. Simula nang dumating sa buhay namin ng babaeng kamukha mo at ikaw mismo, nasira na ang lahat. Pati na ang mga pinaghirapan ni Daniel, unti-unti nang nawawala na. You're right. Unti-unting nawawala. Karma nga siguro. Ibig sabihin, bumalik ka rito hindi para ayusin ang lahat? Nanginginig ang tinig nito, lalo na nang ngumiti ako rito. Bakit ko aayusin kung pwede kong tuluyan ng sirain? Ayaw mo ba nun? Diba? Mas gusto mo namang manira? Join force na lang tayo. Carmela! Galit na ani nito. Kapag nalaman ni Daniel na hindi niya anak si Blue, sa tingin ko, katapusan mo na. Mabilis itong tumayo. Hindi ko inaasahang makukuha nitong lumuhod sa harapan ko. Pero heto siya at nakaluhod na sa harapan ko. Carmela, tumigil ka na. Umalis ka na ulit sa buhay namin. Parang awa mo na. Si Blue at si Daniel na lang ang meron ako. Ayaw na ni na mami sa akin. Isinusuka na rin nila ako. Dinampot ko ang baso na may lamang tubig at ibinuhos sa ulo nito. Marahan lang yon. Ngunit hindi ito nagreklamo o nagwala dahil sa ginawa ko. Pinapasok ka namin sa bahay namin dahil nakakaawa ka. Hindi mo pa nga alam no? Ang tunay mong magulang ang dahilan kung bakit muntik na akong mamatay noon dahil sa sunog. Iniligtas naman nila ako dahil sa guilt. Malaking pera pa rin ang nawala sa pamilya ko dahil sa pagkasunog ng pabrika. Pinapasok ka namin sa buhay namin dahil nakakaawa ka. Itinuring ka naming kapamilya kahit boba ka. Kahit katawan mo lang ang kaya mong ipagmalaki. Hindi naman kasi namin inaasahan na tatanda kang malandi at bobo. Nakuha mo pang asamin ang yamang hindi naman sayo. Tingnan mo ang kinahantungan ng company ng pamilya natin. Lugmok na. Inagaw mo na sa akin si Daniel. Tingnan mo si Daniel ngayon. Unti-unti na ring nalulugmok. Isipin mo, anong magandang buhay ang ibibigay mo sa ampun mo? Hindi ka naman katulad nila mami, na ibinuhos ang lahat ng pera, pagmamahal, at pangunawa sa'yo. Kawawa lang ang anak mo sa'yo. Wala kang alam sa pagiging ina. Malakas akong tumawa. Tumayo sa kinauupuan at lumuhod din sa harapan nito. Ang buhok nito ay mabilis kong sinabunutan. Baka ikaw ang walang alam. Wala ka talagang alam. Nakangising ani ko rito.